Okay, welcome back sa ating channel mga bro. So, eto balik katatapos ko lang gawin yung welding machine. Then yung kapatid ko naman, amplifier. So, ngayon maraming nagtatanong kung paano daw gawin yung ating short killer ng ating LCD panel. So, bali ginawa ko to. Yung unang upload ko last year, mga June. So, mahigit 1 taon na. So, pasensya na kayo kung ngayon ko lang to may babahagi dahil siyempre tinest ko muna. At okay naman. Effective naman itong ginawa natin. Kaya ngayon, i-share na natin. Kasi maraming nagpapagawa, bibilhin daw. So, kung gusto kong magkapera dito, gagawa ako ng marami. Tapos sabay-sabay ko siguro bebenta. Sobrang busy natin, di ko na siguro magagawa magbenta. Kaya ngayon, share ko para makatulong sa inyo mga walang sawang sumusupport sa akin. Maski ang ibig sabihin nangangulugan na may share ko din doon sa mga taong hindi sumusupport o kaya mga basher natin. So okay lang kasi importante marami kayong matulungan. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon magagamit ko din to. Mayroong time na malilipasan na din to ng panahon, gaya ng mga ginawa kong flyback tester sa CRT. Yung capacitor tester, madalang na lang din magamit. So, meron din yung time, darating din yung time pag nawala na yung mga LCD, LED TV, hindi na rin ito magagamit. So, habang magagamit pa, so i-share natin sa inyo. So, disclaimer lang, para dun sa mga baguhan, yung mga hindi bihasa sa larangan ng pagre-repair, napakadelikado itong gadget na to. So ayan, bali sinaksak natin, aabot to ng 74 volts, 72 to 74, 73. So ayan, 73.6. Kung minsan pag mataas yung voltage, 74, 75. Subukan natin. So, ayun sobrang lakas. Pero meron pang ilalakas ito. Ano na lang, panoorin nyo na lang yung paliwanag ko. Kung paano siya palakasin. So, bali, ito yung pakita natin yung diagram. Yung kanyang diagram, magugulat kayo, baka hindi nyo akalain na ganito lang siya kasimple. Parang pang elementary lang yung kanyang diagram, di ba? Parang parang DIY backlight tester. So, ito. Yung diagram nito or itong ginawa natin na gadget na to is hindi siya na-design as a power supply source, kundi na-design siya as a short killer for LCD panel. Pang clock lines lang. So, kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng 1 microfarad by 400, or ang ginamit ko dito by 630 volts. Tapos 100K 1 watt na resistor. Tapos yung bridge diode, kuha na lang kayo dyan sa mga scrap nyo para hindi nyo nabilin galing sa TV. So, tapos kung mapapansin nyo, so gaya ng sinabi ko kanina, hindi siya na-design as a power supply source. Kasi yung normal na power supply, after ng rectification, filtration ang susunod using electrolytic capacitor.
Pero since na-design nga to para pang tanggal ng short sa ating LCD panel, after ng rectification, gumamit tayo ng resistor 150 ohms, 5 watts, and then doon na sumunod yung ating electrolytic capacitor na 10,000 microfarad by 80 volts. So yung gamit ng ating resistor para daan-daang i-charge yung ating capacitor, at saka protection na din sa kanya para hindi siya ma-over current. Pero doon pa lang sa capacitor na yon, mapoprotectionan na yung ating storage capacitor, electrolytic capacitor. Kasi kung ano lang yung kayang i-handle ng ating capacitor, yun yung ibibigay ng ating 1 microfarad na by 630 volts. So kung ano lang yung rated voltage ng ating electrolytic capacitor dito, yun lang yung kaya niyang ibigay. So itong 80 volts na ginamit natin, 72 to 74 volts yung kaya niyang ibigay pag fully charged na siya. Pag gusto nyo namang taasan, so ito lang naman yung babaguhin nyo, yung rated voltage nya. So pwede kayong gumamit dito ng 100 volts na rated voltage. Pag ginawa nyo yon, magiging 90 plus yung kanyang voltahe, so mas mataas. So yun yung susunod kong gagawin. Meron naman akong naka-prepare dito. Ito mas malaki kasi balak ko siyang lagyan ng 22,000 by 100 volts na electrolytic capacitor. Meron na din siyang doon, potentiometer para sa relay, para hindi na natin siya itutusok-tusok. Kaya lang di ko pa maharap gawin. So ayan yung gagawin nyo dito. Kung gusto nyo mas malakas, pwede kayong gumamit dalawang 10,000 UF. Para tumaas yung voltahe niya, pwede kayong gumamit by 100 volts para mas mataas. So yung ating ginamit dito na may mga push button switch dito, ito yung red. So ito siya. Ito yung red. Ang gamit niya is para i-discharge yung voltahe. Kasi itong switch dito sa gilid at saka itong green, parehas lang yan na nakaparallel. So ito siya. So kapag naka-off yung ating switch, pwede kayong magpindot na lang ng button. Pag pindot nyo ng green, tataas yung voltahe nya. So sasaksak natin. So i-off muna natin yon. So naka-off siya. So bumababa. Pero pag nagpindot tayo ng green, so ito yon. Tumataas yung voltahe niya. Kung gusto nyo ganyan, halimbawa yung gusto nyo yung voltahe hanggang 50 volts lang, lumagpas kayo, bitawan nyo yan, and then para mabilis mag-discharge, pindutin nyo to. Ayan, and then 50 volts, so pwede na yan. Pero optional naman to mga bro. Pwedeng yung switch na lang na yon ang gamitin nyo. Kasi ako, ginagamit ko na dito mga 60 volts. Kahit sa maximum na 74 volts yun na lang ginagamit ko. So pero kung gusto nyo pa rin gayahin to, so naka-off yun, so dito na lang kayo. Pero ako, naka-on na yan eh. Pag naka-on na yan, tumataas na yan. Tapos yung palatandaan nyo na natanggal na yung short, dire-diretso na sa pagtaas yung kanyang voltahe. Pag hindi pa natanggal yung short or leak, habang tinutusok nyo mga bro, steady yung voltage at saka bumababa pa yung voltahe nya. Yun yung palatandaan na hindi pa natanggal yung short. Kaya kahit na hindi nyo itest sa tester, ito na lang yung palatandaan nyo. Pag dire-diretso ng angat ng voltahe, ibig sabihin na open nyo na. So
Ano pa ba yung kulang sa paliwanag natin? So, yung parts list, andyan naman na. Yung kanyang parts list. So, i-post nyo na lang, screenshot. So, ayan. Pag, dagdag ko pala, pag medyo mataas yung leak ng ating panel, doon nyo na lang kailangang i-test yung resistance. Limbawa, nasa 500K, mga ganon. Tumataas na yung voltahe nun. Akala nyo open na, meron pa pala. So, kailangan nyong i-test. At siya nga pala mga bro, itong ginawa, itong TV dito sa ating harapan, ay yung nasa harapan natin na TV, yung Samsung, itong Samsung UA50AU 7002G, natanggal ko na yung ano nito natanggal ko na yung short ng kanyang LCD panel. Kaya lang nadisgrasya ko kasi yung kanyang T-con, kaya ingat-ingat kayo kung gumamit siya ng T-con or tanggalin nyo muna yung T-con nyo, tanggalin nyo yung flex, or kung wala siyang T-con naka-direct sa mainboard, tanggalin nyo siyempre yung flex para hindi madisgrasya yung mainboard nyo. So ito sa pag-aapura ko, nung una kasing tinanggal ko, or nung unang short killer ko, hindi nakuha. So nung tinest ko siya, meron pa pala. Tapos inulit ko, yun, hindi ko natanggal yung T-con. So nangailangan ako ng mga bro ng T-con nito, baka meron kayo, PM nyo lang ako. Para sa nasa screen natin, UA50AU 7002G, para naman kasi tanggap natin. So ayun, dudugtong natin sa video na ito yung ginawa ko nung nakaraan. Sinort killer natin yung kanyang clock lines. So ito na yung gagawin natin. Bali, home service ito doon sa bahay ng kaibigan nating technician na hindi na niya maharap yung mga tanggap niya dahil nagtatrabaho pa siya sa DepEd. So, isang Astron na 32 inches, good backlight, no display. So, ayan. So, doon nga pala sa mga kaibigan natin na baka kukulitin na naman tayo dahil sa shinare natin na short killer. Pwede naman kayong magpasalamat through GCash. So, lalagay natin sa ating screen. Ayan, baka sabihin na naman ng mga basher natin, nagpapalimos tayo. Hindi, meron kasi yung mga kaibigan natin na mababait, gusto magpasalamat. So, ayan. After nating tinest yung kanyang CKB2, CKBB2, mayroon tayong nakuhang 482.7. Lipat tayo sa left side para ma-compare natin kung ano yung mas mababang resistance. So, ito yung CKB2, and then CKBB2. Check natin ngayon kung ano yung nakuha natin. So, yun, 483.1. Sa kabila, 482.7. So, meron siyang 0.3 to 0.4 na ohms. 0.3 to 0.4 ohms na difference. So, matik yan. Kung saan yung mas mababang resistance, doon banda yung may leak. So, doon tayo magkakat and then i-short killer natin. So, ito yung CKB2, CKBB2. Ayun, 482.8 ohms. So, meron siyang 0.3. So, ang gagawin natin dyan,
ikakat ko muna yung CKB2 dito sa ating right side. Tapos mag-connect tayo ng magnet wire. So kailangan natin i-cut para hindi masira yung ating level shifter. So ayan, na-connect na natin yung magnet wire sa CKB2, na-connect din sa test plate kung saan doon natin i-apply yung voltage galing sa ating short killer. So ito yung ating test plate, sukatan natin, ayun na, 483.3. So nadagdagan lang ng point dahil doon sa haba ng magnet wire na inilagay natin. So kanina 0.1, 483.1. So ayan, bali on natin, umpisan natin doon sa 60 volts. Pag dire-diretso na yung pagtaas ng voltahe, o ayan o, ibig sabihin yan, natanggal na yung ating leak doon sa kanyang clock lines. So meron yung iba, isang dampi pa lang ng ating short killer natatanggal na. Meron din yung iba, ilang beses nating tinutusok yung ating test prod. So dito, isang dampi lang, isang tusok lang, dire-diretso na sa pag-angat yung kanyang voltage. Ibig sabihin, natanggal na yung leak dun sa kanyang clock or CKB lines. So, napakadali lang yung paggamit ng ganitong device. Mas maganda to, mababalik natin dun sa original na operation yung ating LCD panel. Hindi tayo mag-bypass through cutting. So, yung iba, yung mga gawa ko na ganito, nakabilaan na yung tama, na papagana ko pa, gamit lang nitong short killer. So, mahirap pag kabilaan na, talagang RTO na yon. Hindi na magagawa, pero dahil dito sa short killer, magagawa pa natin. So, check natin yung resistance dito sa CKB2 to CKB2 na natanggal natin yung kanyang leak. So kanina 482 ohms, 483. Ngayon wala na oh. Wala na. Kahit direct natin doon sa mismong pin. So ayan, wala na tayong masukat. So successfully yung pagtanggal natin ng leak ng kanyang CKB lines. So ito, babalik na natin. So after nating mabalik yung ating kinat, so pwede na natin itong subukan. Kung hindi successful yung pagkaka short killer natin, halimbawa na-open lang yung line, magkaka fine lines naman yan eh. Pero kung successful yung ating pagkaka short killer, pinoy yung kanyang display. So malalaman natin ngayon. So ayan, nabalik na natin. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe, please like ng ating video, pa-share na din para makatulong, at pahit na din ng notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa nating mga videos. So nung sinukatan natin na nakahinang na, nakabalik na, meron siyang meg, 7.6 meg. So okay yan. So, testing na natin, and then, pwede natin itong sarahan. So, napakainam mga bro, yung merong ganito, short killer. Meron pa tayong option. Yung ginagawa ko dito, kung minsan, yung unang gawa, inabot lang ng 6 months. Pag bumalik, nililibre ko na.
Wala naman nang masabi si customer pag ganun. At least, pag bumalik, magawa mo pa. Kung bumigay man yung kanyang TV, at least nung pangalawang balik, di mo na siya siningil. So, walang masasabi si customer. So, ayan, nagka-display na siya. Okay na. So, pwede na natin tong sarhan. So, ayan, after nating masarhan, power on natin. So, naka-standby pa siya. Ayan, power on. Nag-blue na yung kanyang indicator. Ayun na, si Astron. Yung mga ginawa ko na ganito mga bro, yung mga na short killer, talagang mas matibay, inaabot ng taon. Kaya mas maganda yung ganito, unang mo pa lang, unang repair, short killer mo na. Huwag mo nang ikakating para mas matagal. So ayan, okay na, pinong-pino. So kung nagustuhan nyo yung ating video, just like, share, and subscribe. Maraming salamat mga bro.